Pabili po. Isang Coke na pula. What? Alright mga kamoto trips, let's move out. Napagpagas na tayo. So dito sa amin is uso yung ganyang gas, yung mga nakabotelya lang, dahil sobrang layo ng gasoline station dito. And katatapos lang ng ulan dito sa amin mga kamoto trips, kaya itong kalsada is medyo basa and maputik. But thanks God mga kamoto trips, medyo maliwalas naman ang panahon natin ngayon. Okay, let's go. Mike Moto Trips. And what is up mga kamoto trips? Welcome to another episode of our Moto Trip channel. And for today's video mga kamoto trips, pupunta tayo sa Masbate City. Oh my God! Wow! So sobrang na-miss ko ang ating opening spiel mga kamoto trips. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So approximately mga kamoto trips, feel ko lang mga 30 minutes drive mula sa amin hanggang dun sa Masbate City. So medyo may kalayuan siya, and partida na mga kamoto trips, wala pa tong traffic. Kaya nga pala tayo pupunta sa Masbate City mga kamoto trips, dahil kung napapansin nyo, hindi si Moto ang ating gamit. So I would really love to introduce to you mga kamoto trips itong si Macho. Ito yung ating pangharabas na motorsiklo dito sa Masbate City. Sana all. So isa siyang Rusi mga kamoto trips, Macho 150. Kaya tayo gumawa ng ganitong motorsiklo mga kamoto trips dahil first of all, it is for our business purposes, kasi yung ginagamit nating motor sa pagtitinda ng mga ukay, dahil ayun yung pinagkakakitaan natin dito mga kamoto trips, is may kalumaan na talaga. So if ever anumang mangyari, magkaroon ng aberya or masiraan, pero wag naman sana, meron tayong pang-backup para tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtitinda. Then of course mga kamoto trips, itong si Macho pang pamilya, dahil naisasakay ko dito yung aking of course beloved wife, my princess, and yung ating sister-in-law. So shoutout sa inyong lahat dyan. At minsan kung sakaling hindi tayo naglalako or may specific lang tayong lugar kung saan pwede magtinda, nakakapag-sideline din tayo mga kamoto trips ng habal-habal. Ang kayang isakay neto mga kamoto trips is 4. So far yun pa lang naman yung pinakamaraming papasaherong naisakay ko rito. Sana all. So sa nakikita nyo mga kamoto trips,
Napakaraming bankingan dito sa amin. Oh my God! Wow! So, kaya nga pala tayo pupunta sa Masbate City mga kamoto trips dahil ito yung first maintenance ni Macho. So, ang itatakbo niya na is tignan natin dito sa gilid mga kamoto trips dahil delikadong i-check sa gitna. So, hazard light dahil saglit lang naman tayo hihinto. So, ang natatakbo na netong si Macho mga kamoto trips is 3,148. So, yes mga kamoto trips, you heard it right. First tune up ni Macho is 3,000 plus. Oh no! So, sa pagkakaalam ko mga kamoto trips, once na brand new yung motor mo, first 1,000 kilometers kailangang ipa-tune up mo na. But in this scenario mga kamoto trips, it's totally different. Kasi sinunod ko yung sinabi ng Rusi na first 500 kilometers change oil, then yung nag 1,000 kilometers na si Macho, nagtry akong pumunta sa Rusi mga kamoto trips, and ang ginawa ng mekaniko nila is pinaandar, pinakinggan yung makina. So lalim nun. So under construction to mga kamoto trips, buti hindi siya sobrang putik ngayon. So, going back sa topic natin mga kamoto trips, nung pinaandar ng mekaniko ng Rusi at pinakinggan ng head, sabi sa okay pa daw kasi wala pa naman daw lumalagitik. So, try na lang daw uli namin sa 1,500 kilometers. So, we reach 1,500 kilometers mga kamoto trips. And same drill, bumalik tayo sa Rusi mga kamoto trips, and sinubukan nating ipa-tune up. Same thing happens mga kamoto trips. So, 2,000 kilometers, ganun pa rin. 2,500 kilometers, ganun pa rin mga kamoto trips ang nangyari. Wala pa rin daw lagitik sa makina. Till we reach now 3,100 something mga kamoto trips. And here we go. We are going to try it again mga kamoto trips, and hopefully mapagbigyan na tayo at ma-tune up na si Macho. So sa mga veterano nating mga kamoto trips dyan na mekaniko, please comment down below naman kung ganun ba talaga ang batayan or dito lang talaga sa probinsya. Hindi naman kasi tayo ganong kawalwal magpatakbo ng motor dito mga kamoto trips dahil ayun, una na sa lahat hindi natin kabisado ang kalsada rito. Pero mas madalas dito mga kamoto trips ang downhill, uphill, and ayan, banking. So dito lang ako nakaka-encounter mga kamoto trips kurbada, ino-overtaken. Partida na, blind spot pa yun mga kamoto trips. So nakakatakot na ewan, pero siguro sa mga taga rito is normal thing na lang sa kanila, di ba?
So once na pumunta na rin tayo doon mga kamoto trips, sasabihin na rin natin na yung mga main concerns natin dito sa ating macho. So hindi naman masyadong kaanuhan yung concern natin dito mga kamoto trips, kasi within that period na ginagamit natin si macho mga kamoto trips is okay naman yung performance niya, malakas sa hatakan kasi 150cc ba naman, di ba? So wala naman ako nagiging problema. Ang nagiging issue ko lang rito mga kamoto trips is yung karburador. Hindi ko siya pinapakialaman mga kamoto trips dahil ayaw ko lang, at saka under warranty pa kasi siya, and mahirap pakialaman pagka ganyan. Takot ako. Ang concern lang naman natin sa karburador niya mga kamoto trips is namamatay yung motor. Then once na tinasan natin yung minor, hindi naman na siya mamamatay, but on the next day mga kamoto trips, kita nyo naman yung banking na yan mga kamoto trips. Oh, kala mo nagmarilaki na. But on the next day, mabalik tayo sa topic mga kamoto trips. On the next day is bababa na naman ang minor niya. So I think dahil lang yan sa hangin or something like that. So ayan na, mga bangkingan dito mga kamoto trips. Unti-unti na rin naman tayo nasasanay na magmaneho rito, dahil ito yung main road or national road nila na papunta sa city. So tuloy-tuloy lang, and wala naman akong na-experience na sobrang traffic dito, unlike sa Manila. So dun sa lugar namin naman mga kamoto trips, there's two modes para pumunta ka sa city, or there's two options. So ang pinakamabilis mga kamoto trips is through sea. So sasakay sa bangka. So malapit-lapit na tayo sa pinaka favorite kong part dito sa national road nila mga kamoto trips, which is ito ang Pulang Bato na tinatawag nila. So dito rin natin makikita yung sinasabi ko sa inyo, other alternative route. So let's try to park here. Saglit lang naman tayo rito. Pakikita ko lang sa inyo kung anong Pulang Bato nila. So ayan mga kamoto trips, ang Pulang Bato. So as far as I know mga kamoto trips, dun banda is yung Bantigi na tinatawag nila. So isa sa mga barangay na malapit sa Masbate City. So kung nakikita nyo yung bangka na yon, ayan yung galing sa amin sa Batuhan.
Then yung batuhan naman na tinatawag ko mga kamoto trip is dun. Ayun no, kung nakikita nyo yun. So I am not really sure kung gaano katagal, pero mga 15 to 20 minutes siguro, depende sa takbo ng bangka. So dito sa Pulang Bato, let's explore it mga kamoto trips. Park muna natin dito si Macho. So ito ang ating Macho PC 150 na Rusi. Nice. So kunin natin itong kanyang susi. Masarap palang tumambay rito. Masarap din mahangin mga kamoto trips. Tapos may mga upu-upuan dyan na pwedeng pagtambayan. Masarap ditong tumambay kasama ang ating friends, family, then with matching foods, diba? As far as I know mga kamoto trips, maganda rin dito pagka lumulubog ang araw. So low tide din ngayon mga kamoto trips. So ayun yung sa amin yung may mahabang pantalan. So if ever na low tide na katulad nito mga kamoto trips and nagbibiyahe tayo sa habal-habal, dun tayo sa pantalan pumipila. So shoutout nga pala sa mga kasamahan kong naghahabal-habal dyan sa batuhan. Kilala nyo na kung sino kayo dyan. So ayan, ganito lang naman dito mga kamoto trips, upuan, pero at least may ganito sila, diba? Tapos mahangin pa, presko ang hangin, walang ganong polusyon. Sana all. Sarap tumambay. So ayan, may food stall din pala rito. Tignan natin kung anong mabibili. So mga hamburger, soft drinks, ganun lang naman mga kamoto trips. And hindi tayo pwede sa mga ganyang pagkain dahil iwas tayo sa mga mamamantika. Ayun may mga nagmamang-inhas dito, yung mga kumukuha ng mga shells mga kamoto trips. So masarap din pang ulam yan mga kamoto trips. Pagka gantong low tide, ganyan ang ginagawa ng aking beloved wife. So ang ganda mga kamoto trips dito. Well, anyways mga kamoto trips, medyo kumukulimlim na and kailangan nating magmadali. So yan, may mga kailangan din kasi tayong bilihin sa city dahil napag-utusan tayo ng ating beloved wife. Ang cool lang talaga dito mga kamoto trips, kaya huminto ako at gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga nakikita ko rito. Hopefully, if ever madala ko dito yung aking prinsesa at ang aking beloved wife. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi pa sila nakakapunta rito mga kamoto trips. And ako nakapunta na rin naman ngayong araw na to. Yun nga lang, saglit lang. Kasi kailangan nating magmadali. So sarap makipag-date niya, no? Tingnan mo naman yung dalawa. And bumaba na naman ang minor ng ating motor. So yung stand ni kuya, stand mo kuya. Malapit-lapit na tayo sa city.
Macho, guwapito raw ako. So dito nga rin pala mga kamoto trips, kung nakikita nyo tong nasa harapan nating dalawa, kung mapapansin nyo naka-bike helmet lang sila. So dito mga kamoto trips, it's not really important kung anong gamit mong helmet, basta may helmet ka, goods na yan. Oh, hell no! Samantalang sa Manila, kapag naka-bike helmet ka, naku po, alam na this, diba? Huhulihin ka. Oh no! No discrimination kasi hindi naman tayo taga rito mga kamoto trips. Pero ayan, ito yan yung ano nila rito eh, 'di ba? Nung una lang talaga nagtaka tayo. Pero for me mga kamoto trips, yung helmet is one of your safety once you're riding a motorcycle eh. So, ipagsasapalaran mo ba naman ang buhay mo sa bike helmet, 'di ba? So, ang helmet ay hindi lang para hindi ka mahuli, is for your own safety. So, ito na ang Masbate City mga kamoto trips. So kanina yung check natin yung ating odometer mga kamoto trips is 3,149. So ngayon 3,159 na. So approximately from that point na check natin yung ating odometer is 10 kilometers. 10 kilometers pala dun. Ngayon ko lang na-check yan mga kamoto trips. Bro, what are you talking about, man? Ito nga pala ay papuntang Mobo. So nandito na yung mga kasa ng mga motorsiklo. So ito, shoutout sa Motor Store. So kaya nga pala Russia ang ating kinuha at hindi Motor Store. Kasi mga kamoto trips, talaga namang mas mura tong si Rusi. Budget talaga yung iniisip natin bago tayo kumuha ng motor. So ayan mga kamoto trips, tatawid na tayo dito sa Rusi, Masbate. Kaya papatune up sana. Papatune up. Alright mga moto trips, ayun yung mekaniko nagsasabi sa akin eh. Tignan natin ngayon kung i-tune up niya na, kung anong kakalabasan ng kanyang pag-check sa ating motor, sa ating macho. So mamaya ko na lang uli kayo babalikan mga kamoto trips. Alright mga kamoto trips, nakakuha na tayo ng backup ng ating ORCR. If ever na mawala yung unang binigay nila sa atin, eh meron pa tayong nakatago, diba? So tago lang natin to. So dito nga pala sa Rusi, ito yung mga available units nila. So ito yung mga pang tricycle mga kamoto trips na katulad ni Macho. So may 150cc sila and 125cc. Then meron din ditong classic looking motorcycle mga kamoto trips, yung classic 250 nila, yung parang Coco Martin ang datingan mo dyan. So meron din silang Bolt 125, which is ito harapan natin, and ito Delta X 110 lang pala yan, kasi yung isa sa mga kaibigan ko ganyan yung motor mga kamoto trips. And update lang, hindi pa rin niya ginagawa kasi may nauna sa ating RFI mga kamoto trips. Then
Itong naintriga talaga ako rito mga kamoto trips. Parang trip ko rin magkaroon ng ganito. Chariot 175. Parang cool niyan tignan. Pang negosyo talaga. Laki niya. So, ayan o. Toolbox. May cambio pa rito. Cambio? Hindi yan cambio kasi cambio eh. So, siguro handbrake. May inaantay lang po ako. Papatune up po ako, ma'am. Magpapatune up po. Tinitignan ko lang, ma'am. Oh, diba? Ha? Ay, hindi. Ayan. Napagkamalan pa tayo tuloy. So, ayan, no. So, once na inopen natin siya. Ang laki. Sarap na itong pang negosyo. Kasi parang ang laki nga lang. Yung cute ng scooter na yan, oh. Pero may napuna ako dito isang scooter pa mga moto trips ito. Flex 125i. Ang cute niya, oh. Kasi napag-iisipan din namin ni Mrs. na kumuha ng scooter niya eh. Parang cute niya ito. Sana all. Wala tayong pwede mapagtanungan na. Pero ang pinaka-trip na trip ko talaga mga kamoto trips yung Passion eh. Ang cute no, no. Ayan yung Passion ata. Ayun no. Ay hindi, parehas lang na ito. So, balikan na nga natin doon si Macho. So, ayun yung mga available units nila. So, akala ko makakakita tayo dito ng Surf 150, pati yung Style GTR ng Honda. Hindi ko lang alam kung anong model yun. So, ginagawa pa rin yung RFI mga kamoto trips. And siguro tong si Macho eh, medyo mainit pa yung makina. Kaya okay lang naman. So, balitaan ko na lang uli kayo mga kamoto trips once na si Macho na yung ginagawa. Alright mga kamoto trips, dun daw tayo sa likod. Kasi meron pa daw isang mekaniko dun. Sir, tune up? Tune up. Tune up po. Sabi ni Kuya, dito daw po ako dito eh. Diyan nandito, doon lang. Tapos dito na, dano. Ah, sabi niya dito ko dadalhin kasi nanggaling na ako doon. Nanggaling na po ako doon. Sabi niya punta daw po ako dito. Doon naman ang shop namin. Ah, okay. Doon mo po gagawin? Ako ang tinuro niya. Oo. Nakala ko dyan. Pakalamigin mo lang. Sige po. Kasi 3,000 na Kuya eh. Ha? 3,000 na. First tune up niya. Depende yan sa tunog. Tune upin na. Ayun, mga kamoto trips. Tune upin na nga daw. Buti naman. One hour later. Dito talaga Kuya, pagka wala pang lumalagit eh, talaga hindi pa tinutun up yung ganun. Ay, depende na sa Kasi dun sa Manila, every 1,000 kilometers, tune up. Lalo na pagkabago. Pagka tapos ng 1,000 kilometers, dun na nila pinagbabasihan yung lagitik. Ay, depende sa tunog yan kasi kung okay man ang tunog, bakit yung tunapin mo? Okay mga adjustan. Kasi every, sabi na yung up. Kasi naglalap. Hindi, pagka kunwari 'di ba bago,
Di ba, break-in period niya mga 1,000 kilometers. Kasi doon pa lang daw naglalapat yung barbula. Dito, nagulat lang ako na sabi ko, hanggang hindi pa lumalagitik, hindi pa, Kasi hindi man natin na kay, ba, maganda man kasi yung may iba man na 1 month pa lang, marami ang lagatik. Depende rin sa pagkaka-manufacture, kumbaga gano'n, no? Hindi man tunapin mo, useless gihapon. Hindi ba nag-adjust? Tapos yung carburetor kaya, tuwing umaga ako nag-adjust ng ng minor. Pakiramdam ko kulang ata ng hangin. Yes, yan. Katulad yan, may clearance na. May clearance na. Ayan, talaga. Ma-adjust ka na may na yung barbula. Mas maganda yan, pag 3,000. Kailangan there's maganda yan. Tune up na kayo. Lapat na yan. Sabi na 1 month. 1 month, ka. Tapos, nalapat pa yan, ma-adjust ka na naman. Kasi, naka-3 motor na ako sa Manila. Ang laging kong gawin, after 1,000 kilometers, doon tune up. Yung pagka-uwi dito, yung pagkapunta ko rito, iba pala rito. Paras lang yan, kasi depende sa... depende sa motor. Anong motor mo? Rosary? Ha? Rosary? Hindi naman. Motorstar yung akin. Thank you, kuya. Alright, mga kamoto trips, sa wakas napagbigyan naman tayong ma-tune up na itong si Macho. Oh my God! Wow! 3K Odo. Shoutout nga pala kay kuya sa pagbibigay niya sa akin ng mga impormasyon. Then, ayun, hindi siya gumamit ng feeler gauge, mga kamoto trips. So, tensiometer lang, side play. Dahil naman daw, push rod daw tong ating motorsiklo. Oh, no! Hindi daw siya timing chain, kaya hindi daw siya gumagamit ng feeler gauge. So, tingin ko veteranong mekaniko na siya, kaya buo na ang kanyang mga diskarte. Sana all! So, nandito na nga pala tayo sa mismong bayan ng Masbate, mga kamoto trips. Kita nyo naman kung gaano ka build up yan. So, pupunta lang tayo sa palengke para mamili. Labasan na pala ng mga estudyante ngayon dito sa Masbate, mga kamoto trips. Kaya siguro medyo nag-traffic na siya. So, ito, eskwelahan dito sa Masbate. So, lahat nga pala ng mga tricycle dito, mga kamoto trips, is kulay dilaw. Not unless private yung tricycle. And hindi katulad sa Manila na per toda, sa kanila ata rito. Pwede kang pumick up kahit saan. Basta meron kang franchise. Paano masabi? So, ito na mga kamoto trips, ang Masbate.
Dito nga pala mga kamoto trips is one way sa mismong palengke nila, kaya tayo umikot dito dahil mahirap nang mahuli, ba? So ayan yung papunta sa port mga kamoto trips. Dito tayo. Kala ko one way, but merong nakalusot. Pero ayan pa oh. Oh no! Pero as far as I know mga kamoto trips, one way dito. So ito yung pinakamalaking hardware nila dito mga kamoto trips. A few inches later. Alright mga kamoto trips, nabili na natin, dapat natin bilhin dito sa butika na to. And as you can see, diba, parking tight, pero humingi naman ng pasensya ang driver ng sasakyan, kaya goods lang tayo. Kailangan nga lang, pinagbuhat lang talaga tayo mga kamoto trips, pero that's okay, that's part of hindi naman nasagi. Gusto kong kumain ng kwek-kwek boy. Try nga natin kumain ng kwek-kwek dito mga kamoto trips. Nalamanan na ang ating sikmura mga kamoto trips. Well, dito mga kamoto trips, as far as I know, talaga one way. So ikot lang tayo dito sa merkado nila, then after neto papasok na ako sa palengke at mamimili ng mga dapat bilihin mga kamoto trips. Wala kaming pakialam! So ito yung merkado nila. Hahanap ng mga pwedeng maparkingan. Dito ata pwede na rito. Tayo. Alright mga kamoto trips, at ayun na nga, nabili na natin ang lahat na dapat nating bilihin, and ngayon kailangan na nating umuwi. So sana nag-enjoy kayo sa ating Masbate City tour, and buti naman na tune up na itong si Macho. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa inyong suporta, and please do not forget to like, share, and feel free to comment down below. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for our future Moto Trips upload, and please follow our Facebook page mga kamoto trips. Ito sila, at ilalagay ko ang link sa description. So mga kamoto trips, ride safe and humble. See you next time mga kamoto trips.